Magandang buhay mga kababayan. Ito ulit si Lola Madam Villanueva. At pag-usapan po natin ngayon yung pagiging ship ng ating Panginoong Jesus. Kasi po, pagka once na tinanggap natin siya bilang Lord and Savior, nagiging shepherd natin siya. At tayo naman ay kabilang sa kanyang kawan. Napakaganda po ng ng ating ng ating katayuan bilang sheep sa kanyang kawan. At isa doon ay sinasabi dito sa Juan 10 verse 27. Sabi niya dito, "My sheep will listen to my voice, and I know them, and they follow me." Ibig sabihin talaga nakikinig sa kanya yung kanyang tupa. Sabi dito, and kilala niya tayo at tayo naman sumusunod sa kanya. Ano po, can you imagine the God of the universe speaks to us, di ba? Naranasan niyo na ba na talagang nangusap sa inyo ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus? Yan po ay palagi na po namin yung ginagawa. Nakikinig sa Kanya para kung ano yung gusto niya sabihin, di nalalaman natin, di ba? Yon. Katulad kanina, pagkaroon ng ilang buwang hindi kami nakapag-meet ng aking prayer partner, ay si Sister Jo. Kasi nga lagi nga ako nasa hospital dati, kaya hindi kami nag-meet. Tapos, so kanina nakapag-meet kami. Yan. Tapos, siyempre nag-listen kami sa Lord. At ito po yung sinabi ng Lord sa akin. Kanina, isi-share ko sa inyo. Sabi ng Lord sa akin, tandaan mong walang imposible sa akin. Ako pa din ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi niya, anak, tandaan mong walang pangyayaring magaganap sa inyong bansa na wala akong kapahintulatan. Yan. Tandaan mo, hindi hindi makakagawa ang mga taong may masamang hangarin sa inyong bansa. Hindi sila magtatagumpay sapagkat ako ang sasalag sa kanila. Yan. Bakit nga kasi tinanong ko sa kanya tungkol sa mangyayari? Kasi nga 'di ba merong banta sa ating bansa, sa ating pangulo na yung mga destabilizers talagang nagnanais talaga sila na kuhanin ang kapangyarihan sa ating presidente. Noong araw pa naman sinasabi na ng Lord yan, no? Even as early as first month of our president. Pero nasabi na ng Lord, meron nagtatangkang magpatanggal sa kanyang pwesto bilang Pangulo. Pero hindi sila magtatagumpay at hanggang ngayon hindi pa rin sila magtatagumpay. Tandaan niyo yan, mga kabilang doon sa mga gustong ipatanggal ating president. Hindi ho mangyayari yan. Kasi nga, sabi ng Lord, ako ang sasalag sa kanila. Imagine niyo po ang sasalag sa kanya. The Lord, the God of heaven's armies.
'di ba? So, kahit na gaano kayo makapangyarihan, kalakas, hindi po kayo makakapagtagumpay, sabi niya. So, iyon po yung sinasabi niya. Sabi ko rin, at isa pa yung sabi, nag-pray ko siya, Lord, alam niyo naman, merong nag nagnanais sa ating president na naman ay wag naman siya masyado ano, wag naman siya masyadong mabait. Sabi ng iba eh ano na yan hindi yan nagiging kapintasan na ating president. Baka pwede ho namang maging malakas ano yung ating presidente. Maging hindi naman sobrang bait. Alam mo, sinabi ng Panginoon, anak, alalahanin mong ako ang nagbigay ng ganyang katangian sa kanya. Nais kong manatili siyang mabait. Ngunit ang kanyang pagpapatupad ng batas ay magiging napakalaking at maan ba to? Hindi ko na mabasa. Magiging malaking at makikita ng mga tao. Yan. So, magpapatupad ng husto ang ating presidente ng mga dapat ipatupad. Ngayon nga lang po, narinig ko na agad sa news, nahuli si Chavit Singson. Hindi ba? Nagkakaroon na siya. Ano na tawag doon? Yung ipapakita yung picture niya. Mugshot. Mugshots. Ngayon, ano masabi mo, Chavit Singson? Siguro, sa pangunguna ni Chavit Singson, marami pa ang mahuhuli. At iyan ay dahil sa ating presidente. Okay po ba yon? So, yun po. Kaya ho kayo ng mga may relasyon sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Tandaan po ninyo, meron po kayong karapatang at pribilehyo na lumapit sa trono ng biyaya ng ating Lord at tayo ay makipag-usap sa Kanya. Humiling tayo kung ano gusto nating hilingin, ganyan. Tapos sabi ko nga pala kanina, sabi niya, anak, tandaan mong ako pa rin ang may hawak ng inyong buhay. Ako ang nakaalam kung kailan kita kukunin. Kasi nga meron akong cancer, di po ba? Kaya sabi ko, Lord, hindi na ako magpapakimo. Basta kayo na bahala sa akin. So, bahala ng Lord sa akin, di po ba? Basta pinauubay ako sa Kanya ang aking buhay. Basta meron akong napakagandang pag-asa that I will be with Him forever and ever. The once na mawala ako, ay di makakasama ko na siya sa kanya wala hanggang kaharian. Dahil ako ay anak niya. So, yun. So, kung wala pa kayong ganyang relasyon sa ating Panginoon, ngayon na po yung panahon para talagang makasalanan at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang inyong lola, si Lola Madam na nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa ng buhay. God bless everyone. Bye!